Hello mga kaboso! Welcome back sa Netflix, kung saan ibinabahagi ko ang aking hilig sa panonood ng mga pelikula at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung nais mo ng magagandang kwento, make sure to subscribe and turn on all notifications para lagi kang updated sa mga susunod kong videos. Ang pelikula na ating matutunghayan ngayon ay pinamagatang Stepfather o Beau-Père sa wikang French na ipinalabas noong 1981. Ang 14 anyos na dalagita ay nagpupunta gabi-gabi sa silid ng kanyang stepfather upang ipaghele siya nito sa pagtulog. Bagamat hindi sila magkadugo, sila pa rin ay nominal na mag-ama. Alam ng stepfather na si Remy na lumagpas na sa linya ang pakikitungo sa kanya ni Marion. Ngunit nag-iinit ang kanyang mukha sa tuwing makikita ang magandang mukha nito. Gayunpaman, dahil sa siya ay nasa wastong gulang na, hindi niya hahayaang mangyari ang mga bagay na ipinagbabawal. Naglalambing lamang siguro si Marion sa kanya. Hindi niya magawang pagsabihan si Marion tungkol dito, kaya lumalabas na lamang ito at iniiwan ang dalagita sa kanyang silid. Kahit na pinanatili ni Remy ang kanyang distansya sa anak-anakan, ang dalaga ay patuloy pa ding sumusunod sa kanya. Ang tangi na lamang magagawa nito ay ituloy lamang ang pambabaliwala kay Marion. Gayunpaman, walang intensyon ang dalagita na sumuko. Nagpunta ito ng diretsyo sa kama ng kanyang stepfather at humiga pa sa tabi nito. Nagkukunwari naman si Remy na nagbabasa ng newspaper, ngunit unti-unting lumalapit si Marion sa kanyang ama-amain. Nang mapansin ng dalaga na binabaliwala lamang siya ni Remy, hinablot nito ang newspaper at pinatungan kaagad ang kanyang stepfather. Paulit-ulit nitong sinasabi sa ama-amain ang mga bagay na para lamang sa mag-asawa. Dahil dito ay nakaramdam si Remy ng labis na pagkabahala. Akala nito ay itinuturing siya ni Marion na parang tunay na ama. Subalit, lumampas na ang limitasyon nito. Itinulak niya ang dalagita at pinagsabihan. Sa tingin niya, batang isip pa si Marion at immature. Kaya hindi pa nito alam ang pagkakaiba ng pag-ibig at pagmamahal. Kaya nakadepende na lamang ito sa kanya. Ngunit nagpumilit ang dalagita na naintindihan nito ang lahat at ayaw nitong tratuhin siya ng kanyang amain na parang bata. Nakiusap ito kay Remy na bigyan siya ng pagkakataong ipadama ang kanyang mainit na pagmamahal na ikinagalit ng lalaki at nilait ito ng husto. Hindi pa din nagpaawat si Marion. Gumagawa talaga ito ng paraan upang magpabutas sa kanyang stepfather. Nagpapalit pa ito ng damit sa harapan ng amain sa silid nito. Ang sitwasyon ay mahirap ng kontrolin. Upang matigil ang dalagita sa kanyang malaswang isipan, nagdesisyon si Remy na ibalik na lamang ito sa kanyang tunay na ama. Namuhay ito kasama ang amain noong siya ay 7 taong gulang pa lamang at mas malapit siya kay Remy kaysa sa kanyang tunay na ama. Ngunit buo na ang pasya ni Remy. Nang magpaalaman na silang dalawa ni Marion, nagpatuloy pa din ang dalagita na ipahayag ang kanyang paglalambing sa kanya. Bigla siyang hinalikan ni Marion sa labi, kaya hindi siya nakakibo kaagad at lumaban na lamang ng laplapan sa kanyang anak-anakan. Matapos nun, sumakay na ang dalagita at umalis. Marahil ang halik na iyon ay nagdulot ng kirot sa puso ni Remy. Mula nang umalis ang dalagita, wala nang kakayahang magtrabaho pa si Remy. Hindi na ito kasing galing tumugtog ng piano gaya ng dati. Naging depressed na ito buong araw at wala nang ganang kumain. Doon niya napagtanto na hindi niya kayang iwan si Marion. Kung tutuusin ay dahil iyon sa pagkamiss niya sa kanyang namatay na asawa dahil kamukhang kamukha ng dalagita ang kanyang ina. Ang yumaong asawa ni Remy ay napakagandang babae at mahilig mag-ayos, kaya nahumaling siya dito.
Maayos ang kanilang pagsasama, ngunit namatay ang kanyang asawa dahil sa aksidente. Nalungkot sina Remy at Marion at sabay na umiyak. Magmula noon, pinalagaan at pinalaki na ng lalaki ang kanyang anak-anakan. Ang kanyang pagmamahal at pag-aaruga kay Marion ay nagdulot sa dalagita na mahulog sa kanya at unti-unti naman ay nagkakaroon din ng nararamdaman ito kay Marion. Nang araw na iyon ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Marion. Ang dalagita ay nakabuo ng matinding attachment sa kanyang stepfather. Hindi lamang ito nagpapalambing sa amain, kundi madalas din itong inaakit ang lalaki sa harapan nito. Alam ni Remy kung ano ang nais ipahiwatig ng dalagita, ngunit araw-araw na lamang niya pinipigilan ang kanyang pagnanasa. Bahagyang nagbago ang damdamin ni Remy dahil sa mahabang panahon na nakasama niya ang dalagita at naintindihan niya ang puppy love ay hindi pa alam ni Marion. At isa pa, malaki ang agwat ng kanilang edad. Gayunpaman, upang maiwasan ng tukso, kailangang ibalik ni Remy ang dalagita sa kanyang tunay na ama. Ngunit, pagkatapos paalisin si Marion, na-miss niya ito at na-depress sa kaiisip sa dalagita. Isang araw, nakatanggap ng tawag ito mula kay Marion. Ayon sa dalagita, namimiss na siya nito ng sobra. Ang pagod na mukha ni Remy ay biglang sumaya, kaya pinakiusapan nito ang dalagita na hintayin na lamang siya doon. Kinaumagahan, nagmadaling pinaandar ni Remy ang kanyang sasakyan upang sunduin si Marion. Nang makarating ang lalaki doon, nakita siya kaagad ng dalagita at kumaway ito sa kanya. Nagbihis ito at nagmadaling sumakay sa kotse. Pagkatapos ay mapusok silang naglaplapan sa loob ng sasakyan. Nang makauwi na sila, nagsimula na naman ang dalagita na ipahayag ang kanyang nararamdaman para sa kanyang stepfather. Tahimik lamang na nakikinig si Remy. Naglakad ang dalagita papasok ng bahay at tinignan na makahulugan ang kanyang stepfather. Ang lalaki ay saglit na nag-alinlangan at saka nito dahan-dahang isinara ang kurtina. Ang mga pangyayari ay hindi na kontrol ni Remy. Gayunpaman, pagkatapos nilang magbutasan, natakot ang lalaki na humarap kay Marion at labis na nalungkot dahil hindi nito nakontrol ang tukso. Kailangan niyang pigilan ang namumuong bawal na relasyon. Nilinis ni Remy ang silid ni Marion at pinabalik niya ito sa kanyang silid. Ngunit ayaw ng dalagita matulog ng mag-isa dahil nais nitong makatabi ang kanyang stepfather. Kailangang hikayatin ni Remy si Marion na bata pa ito at hindi pa nito alam ang pagmamahal dahil hindi normal ang kanilang relasyon. Sinabi pa nito sa dalagita na mas makabubuting ituon nito ang pakikisalamuha sa ibang mga lalaki upang nang sa ganon ay maunawaan nito ang tunay na pag-ibig. Ngunit sa di inaasahan, nadatnan ni Remy na maraming nakaparking mga motorsiklo sa harapan ng kanyang bahay nang umalis siya upang magtrabaho at napakaingay sa loob ng kanyang tahanan. Nang itulak nito ang pintuan, nakita nito ang silid na puno ng grupo ng kalalakihan. Mukhang sinunod ni Marion si Remy, kaya pinapunta nito ang mga schoolboys upang maglaro ng bahay-bahayan. Ngunit, ang mas malala pa doon ay nakita nito ang isang binatilyo na lumabas ng kanyang bahay kinabukasan. Galit na galit si Remy nang makita nito ang dalagita na nakahiga sa kama at walang saplot. Inakusahan nito si Marion ng maling gawain. Ngunit, plano pala ng dalagita na gawin iyon upang magalit ang kanyang stepfather at gumawa pa ito ng mas mapusok na hakbang. Nakikipaglandian at nakikipaglaplapan pa ito sa mga lalaki sa harap ng amain. Kaya mas lalong sumama ang loob ni Remy sa dalagita. Ngunit isang gabi, magdamag hindi nakauwi si Marion at nagbabad ito sa bar.
habang ang lalaki naman ay naghihintay sa kanyang pag-uwi. Nagmukhang haggard si Remy at naging possessive. Nang makauwi na si Marion, hindi na napigilan ng kanyang stepfather ang pagnanasa nito. Dahan-dahan itong tinalupan ang dalagita at nagtutnakan na naman sila sa pangalawang pagkakataon. Gayunpaman, kinaumagahan, ang tunay na ama ni Marion ay kumatok sa kanilang pintuan. Napagod ng husto si Remy sa pakikipagtsuktsakan sa dalagita at pinagbuksan ng pintuan. Nang makita ni Charlie, ang ama ni Marion, si Remy, na mukhang haggard. Akala nito ay palagi itong naglalasing. Pagkatapos nun, kinumusta nito ang kanyang anak. Kaswal lamang na sumagot si Remy. Ngunit ang nanghihinang binti ni Remy at ang ekspresyon sa mukha nito kay Charlie ay nagparamdam ng kakaibang bagay sa kanilang bisita. Habang patuloy sa pagkukunwari si Remy, tumakbo naman pababa ng hagdan na nakasuot lamang na maikli si Marion. Nagulat ito nang makita ang ama. Tinanong ni Charlie ang dalawa kung ano ang nangyayari. Gumawa na lamang ng kwento si Remy. Dahil sa wala namang nakitang ebidensya si Charlie, ibinili na lamang nito kay Remy na alagaan ng kanyang anak. Sinabi ni Remy na bagamat nasa yugto ng pagre-rebelde si Marion, ang kanilang relasyon ay unti-unting bumubuti. Nang makalabas na ng pintuan ng ama ng dalagita, nagmadaling naglingkisan ang dalawa. Gayunpaman, si Charlie ay nakasilip sa may bintana nang makita ang eksena. Nagmadali itong bumalik at tinanong ang dalawa kung nasa bawal silang relasyon. Ngunit agad itong itinanggi ni Remy at inakusahan si Charlie na malisyoso lamang. Tinignan ni Remy ng diretso ang ama ni Marion at naisip na lamang na matanda na madumi ang kanyang isip at ganoon lamang maglambingan ang mag-amain. Ngunit isang gabi, may nakilala si Remy na isang mayamang babae nang dumalo ito sa conference ng paaralan ni Marion. Habang tinititigan ni Remy ang babae na nagngangalang Simon, naalala nito ang kanyang yumaong asawa. Hindi niya mapigilan ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Higit sa lahat, si Simon ay isa ring single mother, kaya naisip ni Remy na magsimula ng pamilya kasama ng babae. Ang kakaibang relasyon ni Remy at Marion ay nagdulot sa lalaki na maghangad ng tamang makakasama. Pagkatapos nun, patuloy na sinuyo ni Remy si Simon at unti-unting nagkakaintindihan sila. Mahilig din sa piano at marunong tumugtog ang babae kagaya ng hilig ni Remy. Ang relasyon ng dalawa ay nagpatuloy. Ngunit, si Marion na nahumaling sa kanyang stepfather ay nagmakaawa dito upang wag siyang iwanan. Alam ni Remy na ang kanilang relasyon ng dalagita ay hindi magtatagal. Sinubukan nitong kumbinsihin si Marion na tapusin na ang kanilang relasyon at hanapin na lamang ang tamang lalaki para sa kanya. Nakita ng dalagita na buo na ang desisyon ng amain. Nakiusap na lamang ito na magtuktsakan sila sa huling pagkakataon. Dahil sa walang pagpipilian si Remy, pinagbigyan na lamang nito ang anak-anakan. Napaluha na lamang si Marion sa kalungkutan nang mapagtanto nito na iyon na ang huling pagkakataon na magpapaligaya sila. Sa huli, bumalik na lamang ang dalagita sa kanyang tunay na ama dahil si Remy ay nararapat lamang kay Simon. Ang silid na dating tinutulugan ni Marion ay may bago na may-ari. Habang sina Remy at Simon ay masayang nagdudut-dutan sa kaligayahan, ang anak na 6 na taong gulang ng babae ay nanunood sa kanila sa may pintuan. Si Remy na ang susunod na magiging stepfather ng batang babae.